Magandang araw mga boxing fans at welcome back sa Boxing Bell TV. Sinong mag-aakala ang paboritong boksingero ng Japan na miligro sa kamao ng Pinoy? 2,000 suntok ang nakumpirma ng naibato ng Pinoy matapos ang laban. Ito pa ang pangalawa, nakakatindig balahibo itong inyong mapapanood. Kilala itong susunod sa yapak ng The Monster na sina Uya Inoue, pero pagmasdan pagtunog ng bell ay dito na pala magwawakas ang kanyang karera. Sa magandang lugar sa Mindanao, may isang Pinoy na kung saan kilala itong tawagin na Dodong. Hindi ganon kataasan at kayumanggi ang balat na halatang bilad at batak sa trabahong bukirin. Ngunit ang kilala nilang Dodong na simple at normal na tao lang sa kanilang lugar ay isa palang kilabot sa ibabaw ng ring. Malayong malayo na pagkamalang mananabas ng mga veteranong boksingero ito at tawaging dilubyo. Hindi mo pagkakamala na isa itong kinakatakutan sa maraming bansa na kanyang dinadayuhan. Isa sa mga maraming bansa na niyanig nito ang parte ng Indonesia. Ika-8 ng Oktubre taong 2016, nasaksihan ng mga mamayan ng Indonesia ang hagupit ng isang dilubyo sa kanilang boksingerong kababayan. Ang sinasabing pangbato na si Jason Butar-Butar ay nagmistulang punching bag lamang sa nasabing laban sa Pinoy. Kaliwat kanan na suntok ang tinamo nito, mga kombinasyon na walang tigil at kung saan-saan nanggagaling. Hanggang tapusin na ng ating kababayan ang paghihirap ni Jason Butar-Butar via knockout sa ika-5 round. Ang sunod at pangalawa na kanyang minarkahan bilang teritoryo ay ang bansang Thailand. Dito nakasagupa niya ang knockout artist na si Capiaprom. Walang sinabi ang bigat ng mga kamao nito sa bilis at footwork ng dilubyo ng Pilipinas na si Ray Meregrino. Nakatikim ito ng halimaw na galaw sa ibabaw ng lona na animoy nagmukhang baguhan lang ang kanyang tingin sa sarili. Dahil sa Pinoy na kanyang nakaharap na kayang sabayan at salubungin ng kanyang suntok na parang wala lang. Hindi nagtagal ay tinapos na ng dilubyo ang kinakatakutan knockout artist ng Thailand nang patulugin ito sa ika-2 round lamang. It's over! Red Rover. Ang pangatlo at huli sa ating listahan ay ang bansang Japan. 11 ng Marso taong 2017, kinasaang bakbakan ng Japanese superstar na si Yuki Strong Koyabashi at sa kababae nating si Ray Dilubyo Megrino. Bago pa man makilala ang Japanese monster na sina Uya Inoue,
ay meron ng pinagmamalaking pambato ang mga Japan. Ito nga yung meron 10 wins with 5 knockouts with 0 losses na si Strong Kuyabashi. Hindi na bago sa kanya ang makaharap ng isang Pinoy dahil sa mga nakaraang laban nito ay dalawang kababayan natin ang kanyang tinumba sa pamamagitan ng knockout victory. May kartada dito ang dilubyo ng Pinas na 23 wins, 15 losses with 18 knockouts. Kaya panoorin natin na halos nasayang lang ang bayad ng mga Hapon sa panonood sa kanilang pinagmamalaking superstar ng kanilang bansa. Gulat na gulat ang lahat, pati nga mismo ang coach ng ating Pinoy. Dahil sinong mag-aakala na sa umpisa pa lang ng unang round at di pa pinapawisan ng dalawang boksingerong ito ay tinapos na agad ni Ray Megrino, ang Japanese superstar. Naalog ng husto ang utak nitong Japanese sa isang kanan patama sa sentido. Kaya naman pala binansagan na dilubyo ang ating Pinoy na si Ray Megrino dahil sa bawat pagdayo nito ay grabing pinsala ang dinudulot nito sa kanyang mga nakakalaban. Round, your winner by way of knockout del Lobillo, Ray Megrino Singwangcha. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.